Kalalaki na pala nito mga bake natin, ng mga kabokals, oh. So, out of 8 piglets, 6 pa lang lalaki. Yan. Kaya ngayon po magkakapon kami. Ito yung pinakamalaki, unahin ko na. Yung pinakamahirap para yung sumunod mga maliliit na lang. Ayan. So, Neng, hawakan muna. Andito, ayan. Ayan. O, Neng, halika na dito. Ikaw naman. Dali, tuwad. Kakapunin ka namin. Ayan mga kabukas, nakapon na natin yung yung 6 na na bake. So yun, first time. First time doon nila Emon na makita na kinakapon. Ano experience? Nakaka-tense. Nakaka-tense. Nakakatakot na nakakakaba. Nakakaba. Oh. Kaya naman ikaw na. Oh. Ikaw na! O, tuwad. Hello mga kabokals. Ayan, nandito na naman tayo sa ating backyard farm. So ngayon po, yung mga biik na winalay natin, magkakapon tayo. So ito po yung gagamitin natin, alcohol, siyempre, saka quick heal, bulak, and then yung blade natin dito. Yan mga kabokal. So meron tayong blade. So syempre importante. Sanitize muna natin yung blade para iwas infection. Kalalaki na pala nito mga bake natin, ng mga kabokals. Oh. So out of 8 piglets, 6 pa lang lalaki. Yan. Kaya ngayon po magkakapon kami. Ito yung pinakamalaki, unahin ko na. Yung pinakamahirap para yung sumunod mga maliliit na lang. Ayan. So yun, Neng, hawakan muna. Andito, ayan, nandito ano niya. Yan, pag hinawakan mo siya, ganyan. Sige. Yan, so, tinitrain ko na rin sila Emon at Naneng. Baba mo yung kamay mo dito. Dito. Yan, basta baba mo rin. Yan, baba. May gining. Ayan, so ang gamit natin, siyempre, alcohol. Mayroon tayong blade na nasanitize natin ng alcohol. Quick heal, at saka bulak. Yan. Ito mga kabukas, pasensya na, tatakpan po natin kasi madadali po tayo ni YouTube. Pero ito, ang gagawin po natin ito, maghihiwa lang tayo ng dalawa dun sa itlog niya. Palalabasin natin yung pinakalaman and puputulin lang po natin, tatanggalin lang natin. Yan. Yan, first time daw ni Emon na makita na kakapunin. Nakapunin ko si Naneng, pinakatulog. Kasi pag hindi po natin kinapon, mapanghe. Pag kinatay, maanggo. Tapos, sprayan natin ng quick heal. Para sumarado agad yun, wala na? Yan. Lang. Absorb muna natin. Yan yung space pa. Yan. Balik mo na doon, Neng. Yan, diretso dito. Yan. Yun. Yan. Yan. Ito naman. Pagkawag na lang nag-ano, guys. Wala doon, guys. Ito mga kabokals, ito yung egg niya. Ayan. Ito yung egg niya. Mamaya adobohin namin ito, ulam namin tanghalian. Joke. Oh. And then, sanitize ulit natin yung blade, mga kabokals. Importante. Laging masasanitize yung blade.
Okay, banat. Yun yung pinakamalaki na una. Dito ka ano ko, baka mamagat yun. Oh, balik na dyan. Yan pa. Hmm. Ayan. O, Neng. Halika na dito. Ikaw naman. Dali, tuwad. Kakapunin ka namin. Ayan mga kabukas, nakapunan natin yung yung anim na na bake. So yun, first time. First time doon nila Emon na makita na kinakapon. Ano experience? Nakaka-tense. Nakaka-tense. Nakakatakot na nakakakaba. Nakakaba. Oh. Kaya naman ikaw na. Oh. O, tuwad. Ayan mga kabukas. Ilan ang lalaki nakikita nyo? Dalawa po. Yung nakahiga na yan, lalaki rin na kain. Ito yung pinakamatabang cute. Ayan, lalaki. Puti sa paa. Ayan, lalaki. Ay, ayun o, ayun o. Lalaki. Yun o, yung may medyas no, lalaki. Opo. Tapos yung isa rin na may medyas. Pares may medyas yung lalaki. Opo. Ayan mga kabokals oh. Ayan oh, ang ganda ng itlog oh, laki oh. Ayan mga kabokals, ito anak ni Basya. May dalawang lalaki po ang nandito. Tignan mo ang pangtang Ito, mukha. ayun, oh. Lalaki yan. Yan lalaki yan oh. Jerwin, Ha? ba't hindi mo ka parang kang bardagulan? Oo, Oo, lalaki kasi. Yan ang maganda. Maganda kasi lahi ni Basya eh. Yung mukha niya galit na galit, Oh. no? Ayan mga kabokals, so, may available pa lang. Ayun, ganda ng itlog oh. Ang ganda ng itlog mga kabokals. Ito. Ayan, yung may medyas na yan. Ang ganda. So baka gusto niyo naghahanap kayo ng gagawin yung barako. Ito oh, napakaganda oh. Ayan oh. Kita niyo ba? Ano model nito? Yung may medyas mga kabokals. Hindi ko pa kinakapon. Doon po sa mga interesado, baka gusto nyo ipa-reserve, hindi ko kakaponin. PM lang po kayo sa Kabokals Farmer FB page kung kailangan nyo po ng pambulog. Ito maganda to kasi pangalawang anak ni Basya to. Maganda na pong gawing breeder talaga yan. Pangalawang anak. Ayan o. Ayan. Yung nakahiga na yan, yung mukhang bardugol. Yan, ano po yan, lalaki po yan, hindi pa nakapon. Ang laki na itlog. At saka pantay. Yung mukha, tiga mo taba naman. Sir, pinakabili dyan. Wala pang ano yan. Ang sungit ang mukha niya, no? Oh, ang sungit ang mukha nga. Oh, ang sungit ang mukha, nakakuyukot yung mukha, mana sa nanay. Kuyukot. Oh, yung mukha. Mana sa nanay. Yung isa hindi lumalabas. Ayan, nalalabas na. Yung nakatabi sa nanay. Ayan. Ay, ayun. Oh. Lalaki yan eh. Pero mas malaki to yung isang to, Mas no? malaking isa. Ayan, natingnan mo. Ayun. Ayan yung lumalabas. Hindi, Hindi, yung yung- sumisiksik yan. Ay, sumisiksik. Yun doon. Yan, dalawa. Yan, PM lang po mga kabukas. Kung gusto nyo ng breed, gagawing barako. Nito nakahiga ko yung lalaki. Pero ang taba. Taba, no? Yan, and then ito na yung kinapon natin. Ayan na sila. Ayan na po. Ayan. So, mamaya lang tuyo na yan. Ngayon, mag-ano naman kami, magtuturo kami ng ivermectin kay Tricia, yung nanay po ng mga kinapon natin. Tuturukan na natin ivermectin para maikondisyon na natin. Yeah. Ivermectin to saka pagsasabayin ko na yung vitamins, yung A, D, and E. Ito. Magsasabayin ko na mga kabukals para maikondisyon na natin. Ito ivermectin. Ayan, ivermectin. And then ito, titirahin natin siya ng Norovit, mga kabukos, Norovit. Ito pa. Wait lang. Ito pa. Haluin mo konti yung tubig niya bago mo ilubog. Ayan mga kabukals. So, endorse lang muna ang ating pan-disinfect kasi papasukin ko sila sa kulungan. Ayan, so pinapa-disinfect ko yung kanilang mga tsinelas, mga paa. Kasi papasok sila sa kulungan ni Tricia. At pahawakan ko nga po yung baboy. Yan si Tricia. Ito nga. Yan, tinali ko na mga kabukals si Tricia. Tinali ko na kasi
Re-wrestlingin namin kasi injection na natin siya ng ivermectin subcutaneous. Mahirap kasi yung subcutaneous eh. Si Kuya ano. Ha? Sino? Ay, ayun. Yeah. Sige. Mamaya pupunta para makausap ko. Wala pa sinabi kung magkano. Ala pa naman. Sige, mamaya na lang ko sabi pag ano. Yung mismo sino tataga yung ano mo? Bilas mo? Yung kausap kong nakaraan. Sige. Usap kami mamaya nung ano. Ayan mga kabukal, si Kuya Greg. May makukuha tayong kawayan pala doon na tanim niya sa may banda doon sa may kanto. Siya na lahat tataga noon. Patataga ko na sa kanya. Oo. Para kumita siya. Kaya nga. Tapos yung ano na lang sa yung sa puno. Para kumita ka rin. Sige, sige. Mga hapon na hanggang gabi pa naman ako dito eh. Para ano. Pinuntahan ko ngayon din. Hindi ko kasi mag-chat. Yung cellphone ko minalas eh. Nalaglag sa tubig. Nalaglag sa tubig. Kaya pala hindi ka nagre-reply kagabi. Yung isang kausap ko nga ewan ko kung tawag ng tawag sa akin. Di ba tanda ka niyan? Ha? Bayo? Hindi. Hawa kami yung tenga niya, sasakyan mo siya. Tapos si Emo nakaalalay sa tali para hindi makapalag. Go. Teka, wait lang. Kaya mga kabokal, so magtuturok tayo. Magtuturok tayo kay Tricia. 2 ml ivermectin. Sige. Pasok ka na. Pasok mo. Hawakan mo yung tali niya. Dito ang hawak ka, dito. Dito mo. Hawakan mo dyan. Sige. Neng. Hawakan mo yung tenga. Hawakan mo yung tenga. Tenga, ha? Bakit turok mga dito? Pipigilan mo, ha? Sige. Pigil, ha? Ano pa siya? Yan ang problema kasi sa ilalim lang ng balat. Wait lang, ha? Wait lang. Mga vocals, vitamins. Vitamins. Ayan mga ka-vocals. Sorry naman. Ayan mga ka-vocals, so subcutaneous injection ginawa natin. Ibig sabihin, hindi po pwedeng umabot sa laman. Sa ilalim lang ng balat. Kaya kinailangan kong pahawakan sa kanila. Kasi dito po natin sa may lambe. Okay lang umabot sa taba, huwag lang sa laman. Dito natin tinira sa may lambe. And then yung vitamins dito sa may malapit sa shoulder. Sa leeg, malapit sa shoulder. Ayan. So yun. Getting ready na for breeding si Tricia. Hintayin na lang po natin siya maglande and then pwede natin siyang pabulugan. Tagalin natin tali. Kinailangan ko lang pong talian para ma-control siya. Kasi baka hindi nila mahawakan. At least nakatali siya. Sinusunod ka namin sa daig eh. Ang maganda nito, payat pa. Kasi kung malaki na katawan ni Tricia, mahirapan na siyang hawakan. Kasi gawa nung kagaling sa pagpapasuso, nangayayat siya kaya umipis yung katawan niya. Kaya mas madali siyang hawakan. Ayan na po. So si Tricia ay ready for breeding na. Tataba na yan. Kasi nangayayat talagang sobra nung nagpasuso pero tataba na yan. Yan. Yan na. Yan mga kabokals. Papantayin nyo lang dito kung saan babagsak yung tubig ng alulod ng nakambingan. Siguro dito. Yung dito. Ganyan. Santay dyan? Ayan mga kabokals. So, pinapa-unti-unti ko na kala Emon yung ating goat house para magtuloy-tuloy po yung progress. Yan. And good news pala, isa na namang good news mga kabokals kasi si Kuya Greg ay may tanim na kawayan doon sa kabilang side ng property. Ito property po na ibinebenta
Kaya lang nagdadalawang isip po kasi siya nung una kung papayagan pa siya nila Sir Eman na putulin yung kawayan niya. Pero siya po ang nagtanim nun. Ngayon, kinausap po natin si Sir Eman and yun nga, pumayag naman po na maputol pa niya yung kanyang mga kawayan. Kaya ano, mamaya kausapin ko yung mamumutol, yung kanyang bilas yata yun. Yun doon banda. Doon po. Ay, ayun pala, ayun yung kawayan na yan. Alambre? Ha? Yun yung mga kabukals yung kawayan na yun, makita nyo. Ayun o. Can you see it? Yan po. Yan po yung puputulin mamaya. Alamin ko pa kung magkano niya ibebenta kasi magbabayad po sa mamumutol na yun nga yung bilas na niya ang mamumutol. So mamaya ko malaman kung magkano ang magiging presyo per puno siguro. Yan, depende sa pag-uusap namin mamaya. Usapin natin. Pero ito, pinapaano ko na. Pinapaunti-unti ko na kay Emon. Kaya naman yung Emon yan eh. Kaya paunti-unti lang para umusad po yung ating goat house. Yung mga kabukals, yung kawayan talaga, wala. Supply talaga mga kabukals. Kumulubot. Kumukulubot. Ayan o. Kumukulubot siya mga kabukals. Ang daming kumukulubot. So marami pong matatanggal dyan. So talagang kailangan patuyuin mabuti para makita natin kung ilan ba yung kukulubot. Ibig sabihin kulubot mga kabukals yung lalamukos kasi mga mura pa nga. Kasi mga duluhan na po yung napunta sa atin. So maraming mura, marami ng kukulubot dyan pag natuyo. Pag kumulubot kasi wala na kwenta. Ha? Hindi pa pwede, Teres? Matanggal yan eh. Walang Ano ba yan? Hindi mo nalalagyan ng pamakuan? Irerekta mo ng pasi? Direkta na? Oy, akit mo na ako. Ituloy niyo lang muna yung sa kabila. Pabili muna ako pako. Yun dyan. Tapos yung sa yung kay Kanor. Kung makuha niyo muna yung habang hinihintay niyo ako. Hindi, may pa yan. Ang entrance natin dyan sa kabila ng poste na yan. Yan ang entrada. Ayun yung yung landing area natin, Dito meron pa. Oo, yan, meron pa yan dyan. Na ganito rin. So yun muna gawin nyo. Ayan, bibili lang ako para diero. Paano yung kahoy niya saan? Wala tayong kahoy. Hoy! Teka. Hindi lang. Ay, yan pala. Ito si Kuya Greg. Tara ka. Ayun. Tara, pasok na. May kumakas. Ayan. Boss, hindi natuloy yung natin. Yung bata. Anak, Diba? kasi anak. Pasok ka rito. Yan. Anak mo? Anak mo kaya? Ha? Tisoy Tisoy yung anak ni Kuya Greg. Ayun, siya yung puputol. Kung pwede raw, mga bukas na. Sige. Alanganin. Lang yung tiles mo. Alanganin na eh. Magkano natin? Ano usapan natin? Per piraso ba o ano? Ganda na, Per piraso na lang, para Doon pa tayo tataga sa kanya. Ha? Kanya na tayo tataga. Hindi na natuloy yan eh. Doon na. Yung pinagpaalam naman namin yan. Okay na tayo dyan. Magkano magiging per piraso natin dyan? Yun sa kanya baka ganun din sa pinag-usapan nila baka 70. 70 per puno. Tapos, yung sa kawayan, ibigyan nyo na lang kahit na Namamala na pag sandaan. bali 170 isang puno. Pero naman yun? Malalaki naman yun na magugulang naman yun. Magugulang. Bali 170 per puno. Pero wala na akong problema ron. Na yan, lahat ng bang yan. Lahat na. Pa pala, ito naman tutumbahin ko lang kasi. Oo. Di kahit kami na kumuha ron. Igigilid nyo lang. Tapos isasakay ko na lang dito sa sidecar ko. Pwede naman yun. Alanganin ng araw ngayon sige. Tiles pa nga. Bukas, pili mo muna ako ng kahit mga 10-12 na pangsahig dun sa kambingan ko. Papalitan ko lahat Ang papangit nung Nagsasahig mo yan? May nagsahig na? Hindi, ikaw, siya ba yung magsasahig? Pwede ka ba magsahig?
Hindi, mga kulungan din kasi ng kambing siya. Yan, dito ka kuya. Chloe. Gigilid ka lang kuya. Pero yung sasayigan mo. Chloe, Chloe. Oh, sige. Sige kayo papa mo. Chloe! Ayan. Dito kaya. Siguro papa. Ayan. Sasayig ka lang. Si Emon, kaya mo na yung ano, Mon? Mon, kaya mo na yung sidings, di ba? Sasahig lang, ano? Sige. Sahig lang. Kami na sa iba. Ano ba gagawin mo sa atin sa yan? Isang putol na kawalan lang o dalawang putol na ganyan? Dalawa yan. Dalawa. Ganyan talaga. Oo, ganyan talaga. O, hindi, puputulan pa talaga yan. Eh di, ano niya, makapipili pa tayo dyan na po pwede, no? Di iba, papalitan na lang natin. O, yun, sak. Ha? Hindi, malaki kasi yung barako ko eh, yun, no? Tama yung nakot nito? Oo. Kaya malalaki. Kaya kailangan malaki yung biyak natin. Kasi mura pala yung... Mura eh, nayari nga ako eh. Sabi ko nga kay Boss Eric, mura eh. Eh, puro duluhan na halos yan eh. Ano ba po site? Kawalan yan. Kawayan talaga. Kaya nawala yung puno eh. Puro mga parang taas na yung mga yan eh. Puro dulo. Kaya marami pa ako tatanggalin niya, pipilian namin. Wala na. Sige. Tapos ano? Alam, medyo pula-pula na ng kawayan pag magulang ka. Oh, eh, pili ka na lang maganda ron bukas na ano. Eh kung ano pala, palitan na natin lahat kaya ano. Para magaganda lahat. O sige. Tapos ito, Panding- hindi mo maano, pwede mo Pangdingding na lang, pangdingding. Gilid-gilid mo. Oh, gilid na lang yan. O sige. Mga ilang puno kaya kakainin yan? Oh, marami na. Marami. Mga sa tingin mo ilan? Makulangin dito 10 eh. Mga dos, ano? Kasi makuha lang natin yata isang piraso, dalawang putol lang eh. Kasi mapa. Oh, Dalawang putol nga lang yun. mga Kasi naman pinakapunong puno, napakapal. Makakapal. mga ano kaya? 15? Mga ganun siguro. 15 peraso. Mahulog ka dyan ha. Okay, tatakay mo na lahat bago mo sahig eh. Oo. Kasi patitis-tis ko na muna sa kanila. Tapos patutuyuin natin konti. Hindi na. Sige. Nasa Lucian yata ako ah. Kapit ba? Tisoy eh. Tisoy anak mo eh. Say si Kagit. Sige. Unahin mo muna yung ano, yung pansahig ko bukas. Yan mga bukas. Chloe. Doon ka lang, doon ka lang. Chloe! Chloe! Doon lang. Chloe! Chloe! Ayan, mga ano, duluhan na lang yan eh. Wala na yan. Baka sa kulungan na lang manok ilagay yan. Pag ano, paggawa ko kulungan ng manok. Pero kung puro ganun, pwede na rin. Yung dilaw na, magulang no. Ito maganda no. Wala, puro ano eh. Ano, tatagara. Ano naman daw yun, marami namin tatagain na yun eh. May ano pa? unahin lang muna natin sa kanya. Oo, may 15 pa ako yung taga riyan sa baba. 15 piraso order niya. Tapos yung sa akin kasi magpapabakod itong katabi ko. Yan din, ano, kukuhaan din natin yan. Kaya siguro sa akin pa lang kailangan ko mga 50 na eh. Sa kanya pala mga 50. 50 na eh. 15 dun sa... Tapos 15 pa doon sa baba. Ano? Dito na unahin ko kasi medyo ano rin trabaho ko dun eh. Oo. Mas maganda rin. Ano yung muna yung ano. Basta bukas ano, pauna mo muna yung pansahig ko para pabiyak ko kagad sa kanila. Na mga ilang araw natin patutuyuin yun. Pabiyak mo yung buko-buko ha. Dito Ha? mo papasintruhan no. Dito. Diyan lalagariin. Dito mo papabiyak. Papabiyak. Oh, kasi pagka dito pangit eh, nakabukol yan eh. Mon! Mon! Neng, pabay mo si Emma sandali. Sa buko bibiyakin. Lega man sandali. Yan, para alam niya. Liga. San ano? Bukas magbibiyak ka ng kawayan eh. Bibigyan kay kawayan. Ito yung dito mabiyakin na dito sa mga buko no dito. Dito tapos balik tarin mo dito para hindi mag puro buko. puro buko. Ay yung pinagsangahan. Sangayan no. Doon siya bibiyak. Doon sa bibiyak. Ayan, nakuha maman. Ayan, sige. Basta sa pinagsangahan doon siya bibiyak. Para dire-diretso.
Ayun. Oh. Kuha mo ha. Sige. Bukas, kukuha siya bukas ng kawayan. Tapos kayo, magbibiya kayo dito. Sige. Ayun, ayos. Mga ilang araw natin patutuyuin yun? Mga tito, madalang araw na yun. Basta may itong init. 2 araw. Oh. Bibilad ba? Para pati pagpako natin hindi mabasag. Ay, oo. Pakunat yun. Pakunat. Sige, sige. Kasi pag siriwa, pag pinapamo, babasag yun. Kailangan ba sama-sama yung isang puno o okay lang kahit ano, kalat-kalat? Sinasama natin para tuwid yung pagka... Tuwid, ano, kailangan group. Eh, kailangan mo numberan yun. Limbawa kung saan ka mo, number 1, number 2 hanggang number 10. Kasi pagka nagsaliwat yun, aawang yun, pangit yung... Mag-aawang. Oo. Paano ano nun? Kung ipatali ko na lang. Yung tali, pwede tali. Itatali na lang namin kada grupo. Pero hindi siya alimbawa, ito, yung kadikit, hindi sila pwede mag-iwalay. Kailangan magkatabi din sila. Para pagka sinahig natin, dikit-dikit. Kaya mo gawin yun man? Buhay. Hindi, pwede bukas Matagal. punta ako dito. Sample lang ko sila. Para, buka nakataga Ay, ako. pag nakataga ka na, tapos Sample lang ko sila. sample lang mo sila kung paano gawin. Turuan mo. Ah, O sige, panibagong learning yun mon. Ha? O sige, sige. Turuan ka na bukas. Magagamit mo yun sa mga future na gagawin natin. Ayan, sige kuya. Ganda na lang bukas. Siya nang, ano yan mga kabukal si, ano, pangalan mo? Alfred. Alfred, yan, bilas ni Kuya Greg. So sila yung ano, si Kuya Greg may-ari ng kawayan, si Alfred ang tataga. Mag-isa ka lang tataga? Matindi ah. Mag-isa lang mga kabukal, so. Katindi si, nagtatiles pa yan. Yan, ayos. Tapos kukunin ko na lang to na motor. Para ano, mas madali ginhawa. Ang gagawin, tataga mo na siya ng pansahig. Pansahig muna. Bakit 2 araw pa patituin ba? Tutuyuin pa. Tataga ka muna nun. Tataga muna. Oo. Para Para ba yun na tagayin ng tagayin kahit na yung ano na yun, 50 na yun, tatagayin niya na. pwede naman. Pwede naman. Kasi ano na yun nagpadala na sa akin ng pera yun May pera na sa akin yan Kung ano, mapopostehan na lang muna namin yung paikot. Ano, sige. Ako Inad ka? Oo. Sabihin ko na lang ano, sira yung cellphone mo. Oo. Pati kay Mama Ana kasi nagtatanong nga. Oo nga pala. I-update ko nga Oo. sa... Ano nga pala update kay Mama Ana? Kayo ko 40 pala natataga. Ako rin pala. Ay, nanonood dyan sigurado. Ano pa eh? 70, para ano pa, 30 pa. 30 pa. O sige. Sabihin ko, i-message ko na lang din mamaya. Para FCMT, baka Para alam niya. pwede naman. Oo. Baka gusto na rin. Kasi ito lang din man na isasama kong gupit. Siya lang din? Dalawa. Sige. Dalawa na lang din, di ko nasama isang kasama. Oo. Reklamo. Mareklamo. Reklamo, ayoko nang ganun. Oo. Kasi mahirap kasama yung ano. Maganda trabaho talaga na ano. Trabaho. Oo. Mamura, sila lagi. Kapatid. Yun lang. Mahirap yun. Para yung mga ano, ibang tao ko na ano. Kaya mga kabokals. So, since wala tayong ano, dapat kasi may injectable tayong ibibigay sa kanila na antibiotic. Kaya lang, hindi ako nakabili kanina. Kaya, yung pagkain nila, nilagyan natin ito. Ayan o. Yung penicillin VK, streptomycin, multivitamins plus electrolytes na ginagamit natin sa manok. Antibacterial, anti-infective. Yan. Pwede rin naman po sa baboy yan. Ayan o. Pangkalahatan po yan. Ayan. Kasi nga dapat may antibiotic talaga yan. Pag nagkakapon kasi ako, tinuturo ako ng antibiotic kaya lang hindi po tayo nakabili kanina. Kaya in-oral ko na mo lang muna sila oral. Ayan. So yan. So pabayaan na natin para kumain na sila. Makakatulong po yan para mabilis pong kumilom yung sugat at saka hindi ma-infection. Malabanan kaagad kung magkakaroon man ng infection, makontra kaagad. Yan, kasi ano po yun, sugat yun Importante po yung antibiotic. Ito na. Ayan, so dinidiskarte na ni Emon kung paano niya gagawing alulod itong yero na to. So, ito po ang sasalo sa tubig na nagagaling sa goat house na babagsak dito, sasaluhin netong pula. And then, diretso po yan dito sa baba. Yan, dalawa yan. Ipapadiretso natin dito sa baba. And then, maglalagay tayo ng drum dito malaki para ponduhan natin ng tubig. Siguro, pwede natin i-elevate yung drum
Lagyan natin ng patungan para host. May host siya na po pwede nating palakarin dito sa ating baboy, panghugas. Ayan, panghugas ng kulungan. Ayan na ano. Kakain yan. Ayan. Ayan, si Trisha. Ayan, tinapon yung pagkain niya. Ano kasi siya, parang naglalandi na kaya ano, ayaw magkakain. Dahil kakawali nga lang ng anak niya. Kaya yung kanina tinurukan natin ng ano ba tawag yun? Ivermectin. Ayun o, nakamarka pa o. Nakaumbok mga kabukal sa balat niya. Ibig sabihin na sa loob lang ng balat niya yung ivermectin. Yun po ang subcutaneous injection sa ilalim ng balat. Ayun o. Kita ko, nagmamark yung balat niya. Nandoon po yung gamot sa balat. Diba, dapat nasa taas ka na yung yata. Ano? Kailan mo, suporta mo sa taas na yung hawakan mo. Hindi, doon ka sa taas. Ayan. Si Brando, nasuot na naman ang jersey ni Aguinaldo. Yung kanyang boylet. Ayan. Ayan, ayos. Diba? Mamaya pakita ko sa inyo mamaya mga kabukas pagkatapos na. Yan, ganyan. Yung ano yung klebe papunta sa baba. Ngayon naman mga kabukals, pupurgahin na natin yung mga decabrown natin kasi tapos na po yung antibiotic nila. Ngayon, maghahalo naman tayo ng Bastonero Plus. Ayan, pampurga. So hindi natin sila pinakain. Hindi natin sila papakainin ngayong buong araw. Ngayon, inuhaw ko sila. Ngayon po ay 2:00 na. Ngayon natin sila painumin para uhaw na uhaw sila. Kasi ito po ay ihahalo natin sa tubig and then hindi tayo magpapakain buong araw. Yan. Ito mga kabukals, technique ko lang po ito. Maaari po ang iba ay may iba pong estilo. So, ito po ay yung sa akin lang. Ano yun? Ano yan? Yung kambing? Ayan. Natakot sa kalabaw yung ating mga kambing. Kalabaw. Ay, yung kalabaw kay tatamaan nyo. Ayan mga kabukal. So maglalagay tayo ng 4 na sachet para doon sa ilang inupainuman yun. Ano yun? Siguro ito more or less mga kabukals. Nansya ko lang kasi. Mga 3 gallons po ito siguro ito. Ganun. Yan. Ito mga kabukals. So, pwede rin tayong gumamit ng ibang pampurga. Kaya lang ito po kasi napili ko. Maganda rin po itong pamurga na ito. Ito po ay levamisole hydrochloride albendazole. Ayan. Ayan, so malapit na matapos yung ating alulod. Mamaya papakita ko sa inyo. Ayan mga kabokals. Ayun na po yung ating tubig na may dewormer. May natira pa doon sa balde, mamaya ilalagay ko ulit. Kapit ko na nga isang ikakabit ko na isang painuman nila. 4 kasi yan kakabit ko na. Siguro dito sa sa taas. Para meron din dyan. And then ito ayusin ko na nga yung mga fly pen doon para maihiwalay na natin yung mga kabir, yung dongtao saka yung Rhode Island para mapaitlog na uli natin yung ating mga decabrown. Ayan, bukas start na po ng reconditioning bukas. Ito kasi tapos na itong pagpurga natin.
Ito nga, hindi natin pakakainin. Hindi sila kumain kayo ng umaga. Idediretso ko na bukas na sila kakain. Hindi natin sila pakakainin mamaya din. Para talab na talab po yung dewormer. Mamaya ang ilalagay ko dyan is tubig pa rin na may dewormer. Yan, meron pa tayong 3 sachet doon. And may natira pa nga tayo sa balde. Sila. Tuka-tuka. Yan, so doon sa nag-aabang ng itlog. Yan, konting kembot na lang po at makapagpuproduce na ulit tayo ng brown eggs. Pero magpo-pull out ako dito ng 3 hen. 3 decal brown hen para ma-breed natin kay decal brown asil. Yan, para susubok tayong yun yung gagawin natin pamalit dito. Pagka hindi na sila po pwede, may pamalit kagad tayo. Siguro mga 3 kasi maganda, pinakamaganda 3 hens lang siguro. Anyway, araw-araw naman sila nag-iitlog. And ipunin natin ng mga 10 days. So 3 times 10, meron tayong 30 eggs in 10 days sasalang sa incubator. Ganun lang ng ganun. Kaya lang magkakaroon pa na ng magkakaroon ng 10 days na diferensya. Sige, tingnan natin mga kaboss. Maaaring dagdagan ko pa, tingnan ko pa muna. Ipapakita ko naman sa inyo yan. Yan. Basta tayo, mamaya uli. Kapainumin natin sila mamaya uli. Hop, pasok doon, pasok doon. Ayan mga kabokos, so alas 5 na naman. Bago tayo magtapos, ikutan muna natin yung ating mga alaga. Ito nga, yung pinurga natin kanina mga decal browns. Nag-refill na ako mga kabokals. Ayan, bali refill na yan. Ayan. Gutom na to mga to, pero bukas pa natin pakakainin to para talagang effective yung ating papupurga. Yung refill na yan, pangalawang saling ko na yan. Yung kanina naubusan nila yan. Ayan. Hindi ko na ikabit yung pang-apat na waterer, hindi ko pa rin ikabit kasi tinapos ko yung yung ipitan nung bubong ng ating breeding area. Teka, papakita ko sa inyo. Ito. Yung ating breeding area nga ay natapos na natin. Galing, dalawa. Ayan. So ito. Yan po yung ating breeding area. Yan, inayos ko na ng konti yung ating mga fly pen. Pero ito, pakita ko muna sa inyo yung inipit ko. Ayan mga kabokals. Inipit natin ang kawayan para pag humahangin, hindi siya lumobo. Hindi siya umangat-angat. Yan. Yung magsisilbing stopper. Yan, so ito, pinosisyon ko na ng maganda-ganda yung mga fly pen natin. Ayan, nakaposisyon na silang ganyan. Ayan. So, ito napurga ko na yung mga rooster natin. So, lahat yung napurga ko, pera lang itong 3. Ayan, lahat po yung napurga ko. Tableta ginamit natin sa kanila, tableta. Ayan. And then, papaliguan ko bukas to. Yung mga to. And then, i-ready na natin for breeding. So yan, ito magiging yung mga kabokals, magiging itsura ng ating breeding area. Ayan. So diyan tayo maglalagay ng mga breeders natin. Maglalagay lang tayo ng pugaran dito sa may bandang taas dito sa loob para hindi mababasa kasi pagka doon medyo mababasa. So dito tayo maglalagay ng pugaran. Yan sila. And then ito nga si Tricia. Naturukan natin kanina. Yan. Tricia, tinapon yung pagkain. Naturukan na natin ivermectin saka Norovit. Getting ready sa kanyang papabulog uli. Ayan. And then yung mga biik. Ayan Yan sila mga kabokals. Yan po yung kinapon natin kanina. Okay naman sila. Ngayon po yung hapon. So far ay okay naman sila. Wala akong nakikitang problema. Yan. And ito.
Ikot tayo. Pakita ko nga pala yung kanal. Ayun. So itong kanal po, maintain lang po ang linis niyan. Maintain. Kailangan laging malinis. Para hindi po maka-apekto sa ating mga manok. And then ito yung ginawa ni Emon kanina. Ayan. So ito na yung sahod ulan. Or parang parang alulod. Ayan. So yung lumang yero natin na dalawang malapad na pula, siya pong ginamit natin. Ayan. Hanggang dyan lang kasi mga kabokals, yung bubong po ng kambing, tinapat lang natin kasi yan po yung malakas na agos kasi yung mula sa bubong ng kambing, tatama rito yung tubig, and then doon. Ganyan po. Dito naman wala ng bubong. Kaya hanggang dyan na lang po pinalagay natin na sahod ulan para hindi rin po pumasok sa loob ng kambing ng goat house yung tubig. Ito. Medyo mahirap ang pag-akyat. O yun, dumudulas-dulas pa. Yun. So ito mula sa taas. Yan yung pa-itsura niya. Na-testing na yan kanina. Nagpaagos sila ng tubig. So okay naman. Umaagos naman yung tubig mga kabokals. So may alulod na tayo. Then diretso dito. And then sa baba niyan, maglalagay tayo malaking drum pang sahod ng ulan. Yan. Then ito mga kabokals, talagang kumukulukot Ito example mga kabokals, kulukot na kulukot na, ayan nangungulubot na. Pagka ganyan pong nangungulubot, yan, pag nangungulubot pong ganyan, ayan nangungulubot, sigurado yan. Parang papel po na nilamukos pag natuyo. So palit lahat ito. Siguro may magagamit tayo dito mga ilang piraso pang sidings na lang. Yung mga ganito kalalaki. Yan, mga ganyan kalalaki ipang sa sidings na lang natin yan. Pero all the rest, pag natuyo yan, tingin ko kukulukot talaga ito. Ayan, kumukulukot na mga kabokals. Lahat talaga. Nasayang ang dito. Nasayang ang pinambayad ko rito. Well, sabi ko nga, bahala ng Panginoon sa kanila. And ayun nga, yung kanina kausap ko, nakalimutan ko pangalan, yung bilas ni Kuya Greg. Doon sa Bantaron, ayun doon siya kukuha ng kawayan. Ayan. Kaya baka may magsasabi, bakit ngayon mo lang kasi binili yan? Kasi po, ito pong buong property na ito mga kabokals, 8 hectares po ito. Binibenta na nga po ng subdivided lots. Sila Kuya Greg po ay mga old tenants dito. Ngayon, nung inawitan ko yan sa kanya, hindi pa po namin ipapaalam kay Sir Eman, yung namamahala po dito sa pag-subdivide ng mga lote dito. Hindi pa po kami nakapagpapaalam at hindi pa po niya sigurado kung papayagan pa siya na magputol. Kasi nga, bilang old tenant at nakuha na po binibenta na po ng may-ari, binigyan lang po sila ng portion dito banda, which is yung kawayan hindi pasok doon sa portion na ibinigay sa kanila. So hindi po niya sigurado kung allowed pa siya magputol. Kaya po yung pong storya niyon. Kaya lang ako po ay nagpaalam kagabi kay Sir Eman. Sabi ko nga, kailangan ko ng kawayan, si Kuya Greg ay meron. Kaya lang, pasok po sa property na ibinibenta. So nagpaalam po kami kung po pwede pang putulin at bibilin ko. Pumayag naman po. Kaya yun po ang storya. Kaya po, ayun, yung mga kawayan na yun ay doon po magpuputol. So, pumapatak po na 170 ang isang puno, 100 kay Kuya Greg, 70 sa magpuputol. Yun lang po ang lahat-lahat na gagastusin natin sa per puno na kawayan. And, mag-isa lang po yung puputol, nakita nyo naman. Mag-isa lang po siya. Mag-isa lang kaya ha. Ayun, so yung mga kabukas medyo dumidilim na at ako yung magpapakain nila ng baboy. Yung mga manok ko ay hindi natin pakakainin ngayon at bukas na sila. Pero maaga ako dito bukas kasi magpuputol ng mga alas 7. Kailangan nandun ako para ma-vlog ko rin, maipakita ko rin sa inyo yung mismong puputulan ng kawayan. Ayan, si Dagul ayun kita nyo si Dagul. Ayan, si Dagul mga kabukas, nakalalabas ng kolokoy. Ayan si Bambi. Si Tisa yan dito sa gilid nagtatago. Ayan, nakita nyo ba yung mga baka na yan mga kabokals?
Yang mga baka na yun, hindi atin. Eh Kuya Greg yan. Yan sila nga kasi mga old tenant. Dati daw ang dami nilang baka, ang dami nilang kambing dito. So ibinenta na lang nila kasi nga ano na, yun nga ibinibenta na yung property. So wala na silang lugar para sa mga alaga nila. And ayun yung mga tanim na palay na yan. Yan kila Kuya Greg din yan. So pinapa-harvest na, last harvest na nila yan. And then hindi na sila pwede magtanim. Kasi yan po ay may mga nakakuha na yung area niyan, yung taniman nila na palay niyan ay meron na po mga nakapag reserve at nakapag down payment na. Ayun. Ayan, so bago tayo magtapos, gusto ko po uling i-mention si Sir Renato Ferrer. Siya po yung nag-offer sa atin na bibigyan tayo ng kawayan, taga San Ildefonso, Bulacan siya, which is katabi lang po ng San Rafael. So yan, doon siya banda, San Ildefonso. Yan sir, Sir Renato, yan maraming salamat po. Tatawagan po kita mamaya or i-chat kita mamaya. Baka po dito na lang po ako kumuha ng kawayan kasi una-una po malapit po. Saka ibig sabihin gusto ko rin pong tulungan si Kuya Greg kasi si Kuya Greg po ay may manganganak. May manganganak yung asawa niya sa December. So bilang tulong na rin po sa kanya lang po tayo kukuha ng kawayan, 100 per puno. Kasi magpapabakod pa tayo dito kay Sir Kasimawa and kay Ma'am Eva sa kabila. So yun na lang po ang gagamitin natin mga pamposte para po maubos niya kasi 2 puno po yung kawayan niya na yan. Pagka dinevelop po nila Sir Emma niya, susuruin lang po yan ng bulldozer. So sayang naman yung kawayan na tinanim niya, hindi niya mapapakinamagan. So ngayon po ay may chance po siya na gawin pera yung kanyang pinaghirapang kawayan na itinanim nung araw. Magagawa niyang pera which is makakatulong din po sa panganganak ng kanyang asawa. So yan. Pero maraming salamat po Sir Renato sa inyong offer. Talagang ako po ay overwhelmed sa mga tulong po dumarating sa akin, sa mga katulad nyo po na mga nanonood sa akin na nagpapahatid po ng tulong. Maraming salamat po. Pero siyempre ako in my own little way gusto ko rin po makatulong, kaya yan, kay Kuya Greg na lang po muna tayo kukuha ng kawayan. Ayan. So hanggang dito na lang po, maraming salamat sa lahat po ng mga solid ka-vocals and mga silent viewers ko po. Maraming salamat. And siyempre sa ating kaibigan po na si Sir Boyet. Sir, maraming salamat po. Ingat po kayo dyan. So muli, ito ang inyong ka-vocals farmer. Nagsasabing sabay-sabay tayo mangarap, magsikap at higit sa lahat ay kumilos at siguradong uunlad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!